Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New KD16 mabibili lamang sa halagang 2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay ginagawa na ang lahat ng makakaya upang makabuo ng isang kompetitibong team sa paligid ni LeBron James. Ngunit ang daan ay hindi naging madali. May lumalaking pagdududa sa buong liga tungkol sa kakayahan ng purple and gold na lumaban at kamakailan lamang ay nilinaw ito ni NBA insider Zach Lowe ang lagay na ito sa ESPN's Get Up. Ano ang galaw na nais mong gawin ni Rob Pelinka upang gawin ang team na kayang manalo ng 12 playoff games laban sa mga higante sa West? Mga team na nanalo ng isang playoff series? Sina DeMar DeRozan at Tyus Jones? Hindi nila mahihigitan ng gap sa pagitan ng Lakers at Thunder, Wolves, Nuggets at Mavericks. Ngunit kahit sila ay hindi sapat, sila ay matatawag ng isang magandang team sa Western Conference. May malaking agwat sa pagitan ng isang magandang team at isang mahusay na team at hindi ako sigurado kung paano nila ito maitatama. Sa kabila sa pagkapanalo ng kampyonato noong 2020 kasama sina LeBron James at Anthony Davis, nahirapan ng Lakers na ulitin ang tagumpay na iyon. Habang nananatili sina LeBron at Davis bilang mga haligi, ang natitirang roster ay nakaranas ng malaking pagbabago, kabilang ang pagkuha ng bagong head coach na si JJ Redick na hindi pa nakaranas sa pag-coach ng isang laro sa NBA. Noong nakaraang season natapos ng Lakers ang ika-7 sa West at natalo sa Denver Nuggets sa loob ng 5 laro sa unang round ng playoffs. Hiniling ng mga tagahanga kay General Manager Rob Pelinka na gumawa ng malalaking hakbang upang makuha ang mga star tulad ni Paul George o Klay Thompson. Ngunit nabigo ang Lakers na makuha ang ilang mahahalagang target ngayong summer, kabilang sina Dan Hurley at Buddy Hield. Ang Lakers ay nakatakdang bumalik na halos pareho ang roster gaya ng nakaraang taon kasama ang dalawang bagong rookie na sina Bronny James at Dalton na malamang ay hindi maglalaro ng malaking papel. Ang 39-year-old na si LeBron James ay muli na namang mangunguna sa team. At ang malaking tanong ay kung mananatiling malusog si Anthony Davis upang mapanatili ang Lakers na kompetitibo sa West. Ang ibang mga team sa Western Conference kabilang ang Thunder, Clippers, Nuggets, Mavericks at Timberwolves ay may mas malalim na roster. Upang makipagsabayan sa mga team na ito, kailangan ng Lakers ng mga improvement sa kanilang mga suporta at mga players na kayang mag-perform sa ilalim ng pressure. Sa kabila ng ilang patuloy na negosasyon, mukhang maliit ang tsansa ng Lakers na makagawa ng isang pagbabago. Si LeBron James na pumirma ng bagong max deal ay tila tanggap na ang kasalukuyang kalagayan ng team at maaaring mas tututok sa pag-unlad sa kanyang anak na si Bronny kaysa sa pagsubok na dalhin ang roster na ito sa tagumpay sa playoffs. Sa kasalukuyang landas ng Lakers, maaaring kailanganin ng isang himala para makagawa sila ng malalim na run sa playoffs sa susunod na season. Ang daan patungo sa tagumpay ay mas mahirap kaysa dati para sa 17-time champions. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay nakararanas ng emosyonal na pagdadalamhati matapos mawala ang Bay Area icon na si Klay Thompson na sasali sa Dallas Mavericks sa pamamagitan ng isang sign and trade. Ang pag-alis ni Thompson ay nagmamarka sa pagtatapos ng isa sa pinakamatagumpay na dinastiya sa kasaysayan ng sports. Kasama sina head coach Steve Kerr, two-time MVP na si Stephen Curry, at versatile forward Draymond Green. Pinangunahan ni Thompson ang Warriors sa 6 na NBA Finals appearances sa loob ng 8 taon, nakakuha ng 4 na titulo at muntik nang makakuha pa ng 2. Si Chris DeMarco, isang mahalagang tao sa organisasyon ng Warriors mula pa noong 2012, ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pag-recruit sa pinakabagong karagdagan sa team, ang sharpshooting veteran na si Buddy Hield. Si DeMarco na naglingkod sa iba't ibang kapasidad kabilang ang video coordinator, scout, director of player personnel at assistant coach ay naging instrumental sa pagdala kay Hield sa Golden State mula sa Philadelphia 76ers sa pamamagitan ng isang sign and trade. Sasali si Hield sa Warriors sa isang 4 na taong kontrata. Malaki ang naging impluwensya ni DeMarco sa pagre-recruit kay Hield, na kasalukuyang coach ni Hield at ng Bahamian national team sa Valencia, Spain. Ang Bahamas team na kinabibilangan ng mga players tulad ni DeAndre Ayton at Eric Gordon ay nasa bingit ng isang makasaysayang Olympic bid. Si Hield na may average na 20.5 points, 6 rebounds at 6 assists bawat laro sa group play wins laban sa Finland at Poland ay pinag-isipan ang kanyang mga option, kabilang ang mga offer mula sa Detroit Pistons at Los Angeles Lakers bago gawin ang kanyang desisyon na sumali sa Warriors.
isang late night na tawag kay Steve Kerr at isang gabi ng pag-iisip ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Ang kakayahan ni Hield sa shooting ay ang nagdala ng potensyal na maging bagong splash brother para sa Warriors. Mula noong 2016 to 17 season, sina Stephen Curry na may 2,154 at Hield na may 1,924 ang nangunguna sa NBA sa 3-point shots. Si Hield ay patuloy na nakarank sa top 5 para sa mga nakagawa sa tres mula 2018 to 19 hanggang 2022 to 23 season. Ang kanyang career total na 1,924 sa 3-point land ay ika-22nd sa kasaysayan ng NBA. At isa siya sa 48 players na may career 3-point shooting percentage na 40% o mas mataas pa. Bukod sa kanyang shooting accuracy, ang durability ni Hield ay isang standout na katangian sa kanyang NBA career. Dahil ang 31-year-old na player ay na-miss lamang ang 6 na laro sa kanyang 8 taong karera at naglaro sa kahangahangang 84 games noong nakaraang season kasama ang Indiana Pacers at Philadelphia 76ers. Habang lumilipat ang Warriors sa isang bagong era na walang Klay Thompson, ang pagdating ni Buddy Hield ay nagdadala ng pag-asa at excitement para sa pagpapatuloy sa kanilang kasaysayang legacy. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Warriors kasama si Hield ngayon? Sa ibang balita naman mga kaibigan, mula sa 2 laro natulog ang mga tagahanga ng basketball sa Pilipinas na may masayang balita na nakapasok ang Gilas Pilipinas sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sa kabila sa masayang balita, ang anxiety na dulot sa pagpunta sa ospital ni Kai Sotto upang masuri ang posibleng injury ay tiyak na nagdulot ng maraming kaba at pagbaluktot sa ilalim ng kumot. Ngayon, magigising sila na may kaunting magandang balita at malaking sigh of relief. Ay tiyak na nagdulot ng maraming concern at pagbaluktot sa ilalim ng kumot. Ayon sa isang source, matapos ang serye sa mga pagsusuri, ang X-ray at ultrasound na kinuha sa ribs ni Kai Sotto ay negatibo. Matapos ang isang banggaan kay Joe Thomason sa 6.42 mark sa ikalawang quarter ng laro laban sa Georgia, bumagsak si Sotto sa sahig kung saan nahulog sa kanya ang 250 pounds na si Goga Bitadze ng Georgia. Bagamat may soreness at discomfort, ang 22-year-old talent ay ayos at positibo ang enerhiya ukol sa kanyang availability sa knockout battle laban sa Brazil sa Sabado ng gabi. Wala pang inilalabas na opisyal na health update ang Samahang Basketball ng Pilipinas na maaaring tumagal dahil sa sensitibong issue. Upang malinaw kung anong pinsala, kung meron man, ang natamo ni Sotto, humingi ako ng professional na opinyon mula kay Bernard Condevo, ang former physical therapist ng NBA's Detroit Pistons. Si Condevo, na 3-time nang naging miyembro ng US Olympic Cycling Medical Team, ay nilinaw na ang pagsusuri at pakikipag-usap kay Kai Sotto ay magbibigay daan sa kanya na magbigay ng pinakamahusay na diagnosis. Base sa kanyang panunood ng video ng insidente ni Kai, ito ang opinyon ni Bernard, maaring rib subluxation o chondral strain. Wala sa mga ito ang dapat makita sa X-ray o ultrasound. Ang rib subluxation ay mas may ugnayan sa movement restriction. Ipinaliwanag ni Condevo, isang malaking tagahanga ni Manny Pacquiao na minsang nagbigay ng customized Pistons jersey sa ring icon, ang mga salik na magpapahintulot kay Kai na maging epektibo kung maglalaro siya laban sa Brazil. Depende sa treatment at response. Kung walang fracture, malamang na makakapaglaro siya, 80 hanggang 90% na siya ay epektibo bilang ligtas na salita. Talagang depende sa kanyang response kinabukasan, sabi niya. Kailangan siya ni Coach Tim Cone sa court upang gawing mas solid at mas malinis ang triangle offense. Kailangan siya sa kanyang mga teammates upang protektahan ang rim, kumuha ng rebounds, at maging isang two-way presence. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.